asawa. Tapos mga kaibigan, binastos mo yung asawa ng boss mo! Sa tingin mo ba kinabukasan, meron ka man trabaho? Wala! Wala ka ng trabaho kinabukasan! Bakit ko sinasabing binastos niya ang asawa ng boss niya? Binastos niya si M. Elisa! Bakit? Bakit kung saan yun? Dahil dun sa kanyang speech, mga kaibigan, imbis na i-acknowledge niya na valid ang emotion ni M. Elisa, ang ginawa niya, inisulto niya. Ang sabi niya, yung feelings daw ni M. Elisa, wala naman daw kinalaman. Kung sa kanya, ano yan? Kung nakinig kayo, kung sa kanya ano? Sa trabaho niya. Para pinakamukha niya na, M. Elisa, ako merong mandato. Ikaw? Ganon! So dito mga kaibigan, hindi lang si M. Elisa ang kanyang inisulto. Inisulto niya ang lahat ng mga first lady. Kasama na rin yung first gentleman, si Mike Arroyo. Diba? At hindi niya alam na yung nanay niya, kung hindi lang nakapet si Nicole, yung nanay niya, first lady, sana. Diba? Totoo di ba ang sinabi ko? Okay. Ngayon yung insulto niya ang first lady natin. Hindi ko yun matanggap! Sino siya para insultuhin ang ating first lady na asawa ng kanyang boss? Diba? Ang bait ng Pangulo! Alam niyo ba ang bait ng Pangulo? Na kahit gano'n na ginagawa sa kanya ng mga pamilya ni Duterte! Pero, anong ginagawa ni Sara? Anong ginagawa? Wala na po ulan eh. Alam po. Nagpapatawad! Lumiliwanag po eh. So mukhang hindi po ulan. Sorry po. Nagpapatawad siya at hindi niya alintana yung mga paninira na ginagawa sa kanya ng mga Duterte. Isa pa yung paste! Yung paste na yan, na tinignan ko yung kanyang educational attainment, educational background. Ang nakita ko lang, nag-aral siya at Abang. First year, walang kalagay kung natapos ba yung kanyang first year, kung natapos ba siya sa kanyang course, sa college. Ano yan? Diba? Pagkatapos, ang galing-galing nilang manlait ng tao, nilalait si speaker, nilalait si PBBM. Diba? So mga kaibigan, sabi ko, hindi ako papayag. Magdadaan muna kayo. Ito, sasabihin ko sa inyo. Dadaan kayo sa ibabaw ng aking sexy body. Ibig sabihin, mamamatay na muna ako bago niyo mapapaalis o mapapatalsik si BBM dahil inaglalaban ko ang ating Pangulo! So mga kaibigan, ang na-issue ko dito pagpasok niya, anong ginawa niya? Yung circular number, kung hindi ako nagkakamala, 21. Pwede ko na yan kasi para hindi tayo matagal. Yung pinaalis niya lahat ng mga learning materials na naka-post on sa walls. Pinaalis niya. Lahat! Kahit yung mga ABCD, 1, 2, 3. Alam niyo ba, mga kaibigan, ipinanganak ako 1969! Sa kapanahunan ko, hindi naging issue sa amin yung mga yan. Yung mga learning materials. Alam niyo ba, nakatulong mo pa sa amin yan. Ilan na ngayon? Alam niyo ba kung bakit? Kaya mga bata ngayon, cellphone. O, sa bahay, cellphone. Tapos pagdating sa school, bare, wala man lang nakapost na learning materials yung classroom na parang pupunta lang sa isang ordinaryo na lugar. Parang hindi classroom yung pinuntahan. Diba? So mga kaibigan, mali. Nakakita lang siya na yung bagong pag-aaral na ganito daw ang gawin, ina-apply na naman niya. Palibhasa kasi, siya na mismo kumamin na wala daw siyang background sa education. At ang sabi pa niya mga kaibigan, isa daw siya sa problema. Kasi hindi daw niya na-review ang matagal curriculum. Hello? Sana kayo na-review mo kasi magdadalawang taon na. Kung hindi mo pa na-review yan, abang tagatanggal mo naman. Diba? Hindi mo ang challenge as DepEd Secretary. So dapat ikaw ay mag-aral, mag-research ka naman para naman alam mo at hindi mo inaasa
diyan sa mga expert na sinasabi mo, ng mga guro dyan sa DepEd. So, ano ang masasabi ko, Sarah? Naubusan po si Admin Rich. Masyado po siya. So, ito lang masasabi ko, mga kaibigan. Kung ikaw nagmamahal sa bayan, Sara Duterte, na palagi mong sinasabing, mahalin natin ang Pilipinas! Pero nag-i-stay ka sa DepEd na wala ka naman alam! Anong klase ka? Diba? Ano yan? Pera-pera na lang? Ha? Kaplan ka naman kahit 1%! Huwag masyadong makapalang mukha! Diba? Huwag masyadong magpakapal ng mukha! Sara Duterte! Pero alam ko naman na talagang sadyang makapal ng mukha mo. Kaya hindi ka aalis dyan. Pero eto ang tandaan yung mga DD-sheets ha. Yung mga nakikinig kayo ng mga DD-sheets. Umidaw kayo. Dahil nandito lang kami ng mga Marcos loyalists and supporters. At may Pink, may Esconian, may Dilawan, lahat-lahat ng ayaw sa pamumuno ng mga Duterte na walang ginawa kundi LJK! Ang patayin ng aking mga kababayan! Pagkatapos kapag galit ka sa Duterte, sasabihin sa'yo, ate ka! Ate ka! Hello! Hindi ako adik! Hindi na ako marunong maggarilyo eh! Pero galit ako sa pumapatay ng kapwa Pilipino! Mga mahihirap! Ang pinapatay ni Duterte, hindi mayayaman! Tandaan niyo yan! Mga mahihirap na nakatira sa squatter area, mga mahihirap na nakikita natin na walang kalaban-laban! Di ba? Matutuwa sana ako kung ganyan ginagawa niya dun sa mga drug lord. Tsaka dun sa mga kasama niya, sila Michael Yang. Di ba? Ayun, matutuwa pa ako. Kaso hindi eh. Ang pinapatay ni Duterte ay mga mahihirap. Mga walang kaya ng magtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya pwede ba, pantanan niyo kami! Di ba? So, ayan, nilala na ako dito. Pasensya ko mga kaibigan kasi kapag ako po talaga naglalay, bumaabot po ng 3 oras ang aking mga live, no? So, pero dito, very limited na. So, yung iba kong mga hindi ko na masasabi. Maraming salamat. Supportahan niyo po si Admin Rich sa aking Facebook page, TikTok, at saka sa YouTube, no? Admin Rich po. So, bago ko po ba? 3 beses muna na. Sara Resign! Sara Resign! Sara Resign! Sa DepEd! Huwag magkakapalit ng mukha! Salamat po!